Kung ikaw ay nakagapos, nakakahon, at inilibing ng buhay, magagawa mo kaya na makatakas? O sa pagkakahimlay pa lang sa masikip na kahon, ay agad ka ng papanawa ng ulirat at tuluyang mamamaalam? Si Michelina ay binao ng buhay ng kanyang kinakasama. Nakagapo sa mga kamay at paa at may takip sa bibig niya. Siya ay ipinasok sa isang kahon at ibinaon sa isang mapunong lugar sa bansang Inglaterra. Sa kanyang pag-iisip kung paano makakatakas, isang bagay ang nahagip ng kanyang mga mata. At ang bagay na yun ay galing pa mismo sa taong gustong pumaslang sa kanya. Makatakas kaya siya? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Michelina Lewandowska. Sina Michelina Lewandowska at Marcin Kaprazak ay nagkakilala sa Poland taong 2005. Ang dalawa ay agad na nahulog ang loob sa isa't isa at matapos ng isang taon ay tumungo ng England para maghanap ng trabaho. Sila ay nanirahan doon kasama ng mga magulang ni Marcin at kalaunan ay na-engage sa isa't isa. Sa kanilang pagsasama, si Michelina ay nagdalang tao. Ngunit sa pagdadalang tao na ito, ang kanilang relasyon ay nagsimulang tumabang. At sa pagtabang na ito ng kanilang relasyon, ay ang naging katapusan din ng kanilang engagement. Bagamat ang kanilang engagement ay na-cancel, ang dalawa ay nanatili pa ding magkasama at si Michelina ay patuloy pa din sa pagsuot ng kanilang diamond engagement ring. Nagbabaka sakali na ang kanilang relasyon ay mayroon pa ding pag-asa. April 2008, nang ipinanganak ang kanilang panganay na si Jacob, at bagamat isang miyembro ang dumagdag sa pamilya, ang relasyon ni Michelina at Marcin ay patuloy pa din sa paglabo. Sa patuloy na paglabo ng relasyon na ito, si Michelina ay hindi na masaya. Si Marcin ay tila wala ng interes pa na maayos pa ang kanilang relasyon. Kung wala sa factory na pinagtatrabahuhan, si Marcin ay isang bodybuilder na palaging nasa gym para hindi sila gaanong magkita. Dahil sa ang kanilang relasyon ay wala na ngang patutunguhan, si Michelina ay nagdesisyon na umuwi na lamang ng Poland kasama ang nasa 3 taong gulang na anak na si Jacob. Sa sinabi na ito ni Michelina, isang balak ang binuo ni Marcin. March 28, 2011, ang 26 years old na si Marcin ay inibitahan si Michelina na noon ay 27 years old na mag-shopping kasama ang kanyang kaibigan na si Patrick Boris, 18 years old. Ang imbitasyon na ito ay katakataka kay Michelina dahil sa sobrang dalang na lang niyang makita si Marcin. Gayunpaman, inisip niya na baka ito na ang simula na maayos ang kanilang relasyon. Kaya siya ay excited na tumungo sa bathroom para ayusin ang kanyang sarili. Ang kanilang anak na si Jacob ay wala sa bahay noon at kasama ang lola nito para mamasyal. Pagkalabas ni Michelina sa bathroom, nakita niya ang dalawang magkaibigan na abote nga ang mga ngiti na tumitig sa kanya. Si Marcin ay hinawakan ang kanyang braso at sinabi na mayroon itong gusto na ipakita sa kanya. Pagkasabi nito, si Marcin ay may inilabas sa kanyang bulsa na isang 300,000 volt na taser gun at saka inilapat iyon sa lieg ni Michelina. At boltaheng kuryente ang naramdaman niya sa buong katawan niya. Si Michelina ay nakaramdam ng walang kapantay na sakit, saka siya ay bumagsak sa sahig. Sinubukan niya na tumayo, ngunit siya ay hinatak ni Marcin at inilagay ang tuhod nito sa kanyang dibdib para siya ay manatili sa sahig. Sinigawan ni Marcin ang kaibigan na si Patrick na kuhanin ang packaging tape at saka nilagyan ng tape ang bibig, mga pulso at mga paa ni Michelina
bago muling ginamitan ng taser gun at iniwan na mag-isa. Ayon kay Michelina, bago itinape ang kanyang bibig, tinanong niya si Marcin kung may balak ito na paslangin siya, na sinagot naman ito na mayroon lamang lugar na pagdadalhan sa kanya at huwag siyang matakot. Matapos ng 2 oras, ang dalawa ay bumalik at hinatak si Michelina papuntang kusina at inilagay sa isang malaking papel na kahon. Matapos ilagay sa loob, ay agad din nilang itinape ang kahon sa kabila ng sigaw at hinaing ni Michelina na siya ay pakawala ng dalawa. Sa mga hinaing na ito, si Marcin ay tumawag pa at sinabi kay Michelina na sa loob ng 4 na taon nilang pinagsamahan ay ang pagkamuhi sa babae ang kanyang naramdaman. Hindi na niya makikita pa ang anak niya. Matapos ang ginawang pag-tape, ang kahon ay inilagay ng magkaibigan sa kotse ni Patrick at nag-drive sa isang mapuno na lugar malapit sa Huddersfield sa West Yorkshire. Sa mapunong lugar na yon ay mayroon na silang nakahanda na mababaw na hukay kung saan nila ilalagay ang papel na kahon na kinalalagyan ni Michelina. Ang dalawa ay nagpatong pa ng isang 88-pound na troso para sigurado na walang kawala si Michelina. Sa loob ng kahon, luhaan, takot, nakagapos at may selyo ang bibig, ay nagsimulang manalangin ni Michelina at maya-maya pa ay narinig ang tunog ng lupa na unti-unting tumatabon sa kinalalagyang kahon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang ingay sa paligid ay nawala na sa kanyang pandinig. Si Michelina ay nakiramdam kung naroon pa din sina Marcin at Patrick. Hindi sigurado si Michelina kung umalis na nga ang mga ito, ngunit ang tanging sigurado sa kanya na mga oras na yon, naroon man sila o wala na, siya ay kailangan ng umaksyon. Sa loob ng hukay at kahon na kinalagyan, si Michelina ay nagsikap na hindi mawala ng ulirat. Sigurado siya na hindi magtatagal, siya ay mauubusan ng hangin. Ayon kay Michelina, agad niyang naisip ang kanyang anak. Kung siya ay malalagutan ng hininga, mawawala ng ina ang kanyang anak. At iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas para makatakas. Sa pag-iisip kung papaano siya makakatakas, ang mata ni Michelina ay dumako sa 2 pulso na nakagapos. Doon ay nakita niya na mayroon siyang bagay na maaring magligtas sa kanyang buhay. At iyon ay galing pa mismo kay Marcin, ang kanyang diamond engagement ring. Gamit ang matutulis na gilid ng singsing, iyon ay ginamit ni Michelina para mapilas ang tape na nakalagay sa kanyang bibig, binti at mga pulso. Matapos nito, ay isinunod naman niya ang papel na kahon at pinilas iyon hanggang sa makagawa siya ng isang maliit na butas kung saan ay ipinasok niya ang mga daliri doon at buong lakas na pinilas ang kahon. Ang sumalubong naman sa kanya matapos noon ay mga lupa na unti-unting tumatabon sa kanyang buhok, katawan at mukha. Si Michelina ay sumigaw para humingi ng tulong, ngunit walang kasiguraduhan kung may taong makaririnig ng kanyang mga sigaw. Ang kanyang katawan ay nanghihina na, ngunit gusto niya pang muling makita ang anak niya. Kaya sa isipin na yon, sinabi niya sa kanyang sarili na lumaban. Si Michelina ay nagpatuloy na pilasin at sipain ang kahon hanggang sa mailabas niya ang kanyang braso. Hindi din nagtagal ay nagawa din niya na mailabas sa hukay ang kanyang ulo. Ang sumalubong sa kanya ay kadiliman, ngunit aninag naman niya ang kagubatan at kalangitan. Bagamat pagod pa at nanghihina, siya ay huminga ng malalim at buong lakas na sinubukan na makabangon. Patagumpay niyang nailabas naman sa hukay ang kanyang braso
at hindi din nagtagal ay ang kanyang buong katawan. Sa halos 1 oras na siya ay nasa loob ng kahon, ay tuluyang nagawa ni Michelina na makawala gamit ang diamond na singsing na ibinigay sa kanya noon ng salarin. Si Michelina ay tumungo sa may daan at isang motorista ang nakapansin sa kanya na tumawag naman sa mga otoridad. Matapos ng 15 minuto ay dumating ang mga otoridad at si Michelina ay ipinakita sa mga ito ang papel na kahon na ginamit para siya ay ilibing ng buhay. Si Marcin ay agad na pinuntahan ng mga otoridad at inaresto para sa kidnapping at attempted murder kay Michelina. Sa kanilang bahay ay may nakitang iba't ibang chemical at instruksyon kung paano gumawa ng homemade explosives. Nalaman din ng mga otoridad na matapos nilang ibaon si Michelina, ang dalawang magkaibigan ay nag-withdraw pa ng 500 pounds sa ATM gamit ang card ni Michelina. Matapos noon, silang dalawa ay umuwi na at naglaro ng video games. Sa ginawang trial laban kay Marcin, sinabi niya na ang kanilang ginawa ay para lamang takutin si Michelina. Ang kanyang depensa na ito ay hindi pinaboran sa korte at sa huli, siya ay natulan ng guilty sa 2 kaso at nasentensyahan ng 20 years in prison. Ang kanyang kaibigan naman na si Patrick ay guilty of kidnapping at nasentensyahan ng 4.5 taon sa bilangguan. Ayon kay Michelina, siya ay nagkaroon ng nightmares at nabalot ng takot na anumang sandali ay balikan ni Marcin para paslangin. Hindi biro ang kanyang naging karanasan sa kamay ng lalaking kanyang buong pusong minahal at pinagkatiwalaan. Sa pagkakulong sa kahon, hindi siya nagpatalo sa takot at ginamit ang kanyang buong lakas para makatakas. Sa pagkakulong ni Marcin, ang kanyang tanging hiling ay ang mabulok na ito sa bilangguan. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!